Sabi ko nga po eh, kahit ang dami ng pera, natulog tayo marami sa kanya, pinakaranas mo, dami ng pera. Pero yung kasiyahan, hindi ko lang po natin na nakaranas. At yung mga parang pinakaulupan natin, ito po lahat nakakawin gagawin ko po. Parang dito po nalagay tayo sa church. Napakasaya, napakasarap. Ngayon po, dadako po tayo sa pagpasalamat sa ating buhay. Na kung paano po tayo iningatan ng ating Panginoon na talagang napakabuti po ng Panginoon sa ating lahat. Kaya ngayon, dapat lang po natin siya ay pasasalamatan sa ating buhay. Na kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa pagkilan niya po, sa pagbigay niya po sa atin ng kalakasan, kapalapaan, kagalingan. Sa hindi nga na ito talagang malaking blessing na po ito sa atin. Kung pagising po natin sa umaga, talagang nariyan po ang kabutihan ng Panginoon na itaw po natin sa ating mga buhay. Kaya yun, sa umagang ito, nadako po tayo sa pasasalamat na kung saan ito po ay oras na naman po na pasasalamat sa ating Panginoon. Na kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay, dapat lang po natin ito ibalik sa Kanya, may pasasalamat. Di ba po? Na talagang sa Kanya lang po talaga tayo magalak at magpasalamat. Di ba po? Kaya yun, makipagbukas po kayo sa akin sa Pilipos. Sa Pilipos, chapter 4, verse 4, hanggang 6. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ng inyong kabutihan, ang inyong kabutihang loob, malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sanib, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan na sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Di ba po? Kaya yun po sa ating mga buhay, tululog po tayo sa ating Panginoon upang tayo ay lagi pong magpasalamat sa buhay na ito na patuloy na pong pinagkaloob sa atin. Talagang ang Diyos lang po talagang lagi natin pasasalamatan at lagi po tayo nagagalak lagi sa ating Panginoon sa ating pagdulog na may pasasalamat. Di ba po? Kaya ngayon sa araw nito, inaanyayahan ko po ang pasalamat na ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay kung paano po sila iningatan. Di ba po? At pinagtagumpay. Di ba po? Kaya inaanyayahan ko po ang magpapasalamat sa oras na ito. Sa girls muna po tayo. Sino po gusto magpasalamat sa buhay nila na ginawa ng Diyos? Wala po? Wala po mong balik loob? Magpasalamat sa gawin yung istag ko ng isa sa Panginoon. Pagpakan pa natin ang Panginoon. Una nga po nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi hindi po Panginoon na pag-umat mga kapag ibang po kasi po dito po sa Panginoon. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang kahabalan sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ng aking asawa, sa buhay ng aking mga anak, at wala po nagkakasakit. Dahil natin nakakapabuti ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Tunay lang po na ako po pala talaga ang Diyos ng nagpala. Ako po ay namiss. Kung ang Diyos po pala talaga nagpala. Kung hindi ko talaga siya mahirap iwanan. Kasi po, iba po, nagtitinda ako sa restaurant. Ano nga po, sabi ko, bakit po yung mga nakarami ng buwan, di ba po, ano, pero hindi po siya ganun kalakas. Pero yung bago na po, napakabuti na Diyos, ang pakalakas. Sabi ko ay, pero bakit ganun sa kabila ng napakalakas, yung mga sila ng puso, na nandito ko sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi ko nga po eh, kahit ang dami ng pera, natulog tayo marami sa kanya, pinakaranas mo, dami ng pera. Pero yung kasiyahan, nandito lang po natin na nakaranas. At yung mga parang pinakaulupan natin, ito po lahat nakakawin gagawin ko. Parang dito po nalagay tayo sa church. Napakasaya, napakasarap. Yung mga lalaki, wala po talaga pinakawala ng Diyos pag hindi po tayo. Dito po talaga natin nakaranas. Kaya po napakabiti ng Diyos sa Diyos ko lang ang pagkakas. Amen. Sa mga panistay din na isa talagang lubos po talaga kayo pasalamat. Panginoon, sa Panginoon po dapat na magpasalamat sa lahat ng oras. Di ba po? Kasi sa Panginoon, kapag lagi tayo
pinagkakaloob po niya sa atin ng ating Panginoon po. Ano mo po, itinataas natin sa Kanya, talagang makakamtan po natin yan. Dahil Panginoon po siya na nagbibigay sa atin. Di ba po? Kaya maraming salamat po sa buhay po ni Sister Alexa. Sino pa po ang gusto mong pasalamat? Sa buhay nila na ginawa ng Diyos upang sila ay patuloy na ingatan, sila pagaling, ano pa po, ang mga karamdaman, mga problema, ito po ay ang Diyos ang nagsasalusin sa buhay natin. Di ba po? Sino po ang gusto pong pasalamat sa buhay po ni Sister? Ulit! Salamat po. Nagabi po yung tinapos talaga yung ano natin. Kasi po sobrang sakit po ng ulo po sa katilalim ko po. Marami na sa kaya sabi ko kay Mama Nurse, sabi ko na mag-isip po kami ng mga ganyan. Panalangin ko kayo. Sana po hindi ituloy yung nararamdaman ko. Kasi hindi po ako papayag kung hindi makasamba. Amen. Hindi parang panatag yung kalooban ko kung hindi ako sasamba. Kung ituloy ang nararamdaman ko. Hindi po ako magiging maayos. Hindi po magiging maganda yung pakiramdam ko. Naawa ko ng establishing ko kanina umaga. Hindi na po ako nakatulog ng mahimbing. Maayos na rin po ang yung pakiramdam. Salamat po. Amen. Amen. Salamat po sa buhay po ni Sister Lugit na talagang siya po, bagaman po ay nanghihina, ngunit pinagsikilapan po niya at ang gusto talaga ang kumikilos. Di ba po kasi dapat po natin talaga iayos ang ating buhay para sa paglilingkod natin sa Panginoon, maging maayos po tayo sa kanyang harapan, maging masigla po tayo sa kanyang harapan. Di ba po? Kaya yun, talagang ang Diyos talaga ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Di ba po na talagang kung ang puso natin at isip ay nasa Diyos, kailangan po natin ito ay isa-isip ang kanyang presensya na sa araw ng linggo, dapat nariyan po tayo sa kanyang harapan. Di ba po? Kaya salamat po sa buhay po ni Sister Lugit na talagang nagpupursige po at nagpupunyari po sa kanyang buhay upang magpatuloy po na magsama sa Panginoon. Kaya yun, isa na lang po sa babae, inanyayahan ko po sa buhay po ni Sister Kabir. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hindi po man ako nagsisimula na iiyak na ako. Kasi napakaraming ginagawa. Mabuti sa ulo. Sa ulo ng kasama ko sa bahay. Actually, last 2 weeks, sobrang problemado ako sa financial. Tapos, sobrang nag-worry. Tapos, ano yung sa puso ko parang sinasabi na alam. Tapos, pinag-pray ko din. Nagugulat na lang ako talagang hanggang sa Lord nagbibigay talaga siya. Amen. Pinakailan na talaga nabuhay siya. Sabi niya, gusto niya na maging witness tayo sa mga kabuti natin na buhay. Tapos, pangalawa, marami akong inaalala katulad ng anak ko, ng anak ko. Ayun, nagpapasalamat po ako kasi lagi po siyang iniingatan, yung 2 anak, ay kung isa malayo sa akin. Nandun pa rin yung kapanataga na Amen. huwag kang mag-alala kasi ay wala ako sa tabi mo. Sa tabi ng anak mo, andyan si Lord na talagang gumagawa. Amen. Ilang taon, ganun din doon sa puso ko. Tapos doon sa pangatlo naman po, dito lang, merong pagtulungan sa bahay namin. At talagang akala ko, ano bang, andun yung pag-aalala, na parang hindi na matatapos simula na to. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bilang tao, napakahirap na pakalmahin yung sarili mo na napakahirap na maging katulad ng Diyos na maging pasensyado na ayaw kong lumaban. Pero pag binanggit mo pala yung pangalan ng Diyos, talagang bibigyan ko
Si Lord ang bahala dyan. Nang sa hihingi ka ng tawa dahil na ganun yung mga pumapasok sa isip mo. Tsaka yung gabi na dumaan na talagang mostly kasi parang lagi akong nababalisa. Pero pag nagdasal ako, talagang binibigyan niya ako ng mahimbing na tulong. Amen. Napakaraming tao na ang hirap talaga matulog kahit wala kang ganun kalaking problema, lalo na yung may pinagdadaanan. At ngayong umaga, ito talaga yung pinakapapasalamat ko sa kay Lord kasi yung katuluhan na ganun ko as hindi ko inaasahan na nahihingi ng pasensya. Andun yung sa bawat pag-isip ko kanina, ano na naman kaya, kasal ako. Pero talagang si Lord, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw ang nagdalang sa amin lahat. Ikaw ang nakakakilala kung paano kami susunod. Talagang, siya lang talaga kailangan sa buhay. Kahit na gano'n pa tayo makasalanan, talagang andyan siya, pahihintuin ka niya. Papaalala ka niya. Amen. Nabuhay siya at hindi ka mabubuhay kung wala siya. Amen. Maraming salamat sa kanya. Salamat po sa Panginoon sa Panginoon. Na yun po, sabi nga po niya, napakalulo po ng buhay. Pero alam niyo po, ang kaguluhan na yan, kapag nilapit lang po natin sa Panginoon, siya po ang magsusolusyon sa ating mga alalahanin sa buhay o ano man po ang gusto sa ating mga buhay. Kasi ang Panginoon talaga ang nakikita ng Diyos kung paano po tayo naghihirapan. Di ba po? Kaya alam mo po, wala po tayo magagawa sa sarili natin po. Hindi po natin ilapit sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya alam mo po, sa Panginoon lang talaga lumapit na sabi nga po na dito sa Mateo chapter 11 verse 28. Yan po, sabi nga po, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Diba po? Amen. Diba po, sa Panginoon talaga ang kapahingahan. Na yun po ang ating nananais na talagang ano man po ang mga gulo, yun po siya talaga ang aayos nito at sa kanya po ang puso. Amen. Bakit lang po tayo na magpakumbaba sa kanyang harapan, di ba po? Kaya alam mo po, labis talaga tayo magpasalamat sa ating Panginoon na may Diyos tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Ano man po ang ating mga pinagdalaanan, nandyan po siya na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, di ba po? Kaya yan po, parang wala na po tayong oras, sana lang po sa pulis. Sino po ang gusto mong pasalamat? Mag-100 graduates. Natutuwa lahat ako ay umabagin ng isang pagkala ng anak ko. Amen. Nung nakarang hindi pa ako sana ako papasalamat, tuloy ako sa oras. Kaya po, itong time na po ipapasalamat ako sa Panginoon kasi nagkaroon ako muli magpapakataon na makapagpasalamat po sa Kanya. At ngayon po sa ating mga kapatid, kung galing po ako sa Diyos. Nung nakaraang linggo po na kami po ay nanggaling sa Quezon, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na ulit ko nakapili yung aking ina at yung aking mga kapatid. At nung nag-birthday nga po yung nanay ko, na nakapili ko yung mga kapatid ko, papasalamat ako sa Panginoon dahil nakita ko yung mga kapatid ko na masaya at higit sa lahat po yung aking ina. Pagkamat kulang po kami, pero nakita ko po yung kasiyahan ng nanay ko doon. Dumating po kami doon, distress ng kanyang kaarawan. At nung kinabukasan po ng kanyang kaarawan, nakita ko yung nanay ko na ligot. Tapos nung makapagbihis na po siya, nakita ko po siya, may dalang tatlong kandila. Sabi ko po sa nanay ko, saan po ba ang punta ninyo? Ay, pumunta ako. Sabi na po sa akin, pumunta ako ng simbahan, nangyayari na ako ng kandila. Ang layo po sa yung simbahan, ito po siya at saka yung pinamanilig yung pastor ako. Sabi ko sa nanay ko, manalangin ka na lang ako kahit sa kwarto ka lang. Ay bagamat po yun naman po nila ako naman, kailangan po anak ko sa simbahan. Kahit nahihirapan po nila ako ng nanay. At sinamahan po siya kahit alam naman po natin na wala na po tayo sa ating ginagis ng
paniniwala. So sinangamin ko yung nanay ko. Sa madaling sabi, pumasok po siya sa simbahan. Pero sinabi ko po sa nanay ko, Ngay, huwag mo na lang po sigayan niya. Dahil nalaman ko na po yung katotohanan. Ako po ay buhay ng katotohanan kung paano po ipakilala ang Diyos sa aking buhay. At po gusto ko din niya sa iyo. At salamat po sa Panginoon, naniwala po yung nanay ko. At nung ako po yung nakabalik na, papasalamat po ako sa Panginoon ko dahil yung po nanay ko ay nasira po namin na nagamit po namin yung kaunti na alam na natutunan po namin sa Panginoon dito Amen. sa Jesus na siya po namin Bible study po kami doon kung ano yung natutunan namin sa ating pong pinapanguna, sa ating mga pastora na yun po naman nakita po nila ng aking mga kapatid at ng aking ina sa aming buhay na totoo talagang buhay ang Diyos. Amen. Na kung paano po kami nabago at nakita po nila sa aming buhay na talagang nagpo po yung pagsama ng Diyos. At ang labis ko po pinagpapasalamat dito sa Panginoon. Hindi lang po yung nagkita kami na masaya, bagamat nandun po yung masaya. Ang pinaka-the best po dito na pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay nakita ko po yung mga pinagpipray ko sa Panginoon about sa akin ina, na nakita ko po yung kapayapaan sa akin na malakas po yung akin ina, bagamat siya ay medyo rubala po. Pero nandun po yung nakita ko po sa kanyang mga mata, yung kapayapaan na nandun po yung pagmamahal ng aking atin, yung nag-aalaga sa kanya. At yung sa lahat po doon na pinagpapasalamat po sa Panginoon ay naihayag po namin kung gano'n po kabuti ang Diyos. At yun lang po talaga yung nasa puso namin kaya kami pinagdalon para maihayag po namin sa aming mga Amen. kapatid. Kung gano'n po kabuti ang Diyos, kung paano po siya nagbago sa amin. Kasi kung nung umuwi ako dati doon, nasa mga bisip kasalanan pa po ako. Kaya ang tingin po nila sa akin talaga, masamang tao. Pero sa habang ng Diyos, nakikita po yung kaluwal ng Diyos na Panginoon sa aming buhay na kung paano po kami ginagawa. Kami po yung sa hadapan ng Diyos parang ilaw po na nagliliwanag sa kanila. Dahil nagkaroon po ng mga asiya, video, hindi po kami nakikihalo doon. Tapos yung mga pagkagod po, hindi po kami kumakanta. Kumantama po kami ng video, pero about sa Panginoon po yung kumakanta namin. Kaya po nakita ng mga kapatid po na buhay talaga yung sa Jesus Christ. At ang lahat po nila ay salamat sa Diyos nila. Amen. Salamat po sa buhay pag-gratis na kung doon, sabi-sabi kasalanan ko. Pero ngayon, wala nang bisyo kundi ang ating Panginoon at ang kanyang salita ang kanyang bisyo. Diba po? Kaya salamat talaga sa ating Panginoon na ito po talaga ang nagbabago sa ating mga buhay. Kaya sabi po tayo, lumapit na po tayo lagi sa ating Panginoon. Nasa gawa na isa man po ang mananampalataya buong sambahayan ay maliligtas. Diba po? Kaya yun, salamat po sa Panginoon sa buhay pag-gratis na talagang napakabuti po na ating Panginoon dito sa Jesus Maynard. Dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Di ba po? Kaya yun, wala na po tayong oras. Talagang kapos po tayong oras. Yun po, ibibigay ko na po ang susunod na tatayo. Ang mga pangako natin Panginoon, ipapahayag po ni Mr. Marty.